Hello po. Nag-antay ka pa ng viewers mo. Hmm. Nag-antay ka pa ng viewers mo. Wala pang viewer. Hanggang Ano po hanggang? may naantay mo. Hindi ako nagsundan. May naantay mo. Antay mo dito. Ano na ba? Hmm. Stop na. Magandang gabi po. Tayo po magsisimula na sa ating Speak Live. Day 21. Ah, tayo po magsisimula na. Mag-praise muna tayo. Tayo po manalangin. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. We praise you, Lord God. Hallelujah. Glorify your name, O God. Hallelujah. Lord, marami po salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon. At binigyan niyo po kami ng priority para po, Lord, maghayag ang inyong magandang salita, Panginoon. Lord, salamat po sa mga blessing na binibigay mo po sa amin sa kabila po, Lord, na aming pagkukulang. Pero na rin kami, Lord. Nariyan ka pa rin, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Lord, patuwarin mo po kami, Lord, sa aming pagkakasala sa nagagawa namin sa puti na, Panginoon. Nabibigkas na aming mga bibig, Panginoon. Lord, tulungan mo po kang bawat sa po sa amin ay
Madama namin, Lord, ang iyong presensya. Salamat po sa mga blessing na binigyan mo po, Lord, sa amin na walang sawa. Lord, wala po kami magagawa kung wala ka po sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Lord, ikaw, Lord, ang aming sandigan. Ikaw, Lord, ang aming amang makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Lord, ang tunay namin manggagamot. Kung wala ka po, Lord, sa buhay namin, wala po kami magagawa. Lord, salamat po sa pagkakataong to, Lord. Ang iyong abang lingkod, Panginoon, ay magsasalita sa pamamagitan mo po, Panginoon, na ikaw po ay lumagay sa harapan ng iyong tagapagsalita. Panginoon, ang iyong ganang balita. Lord, salamat po. Salamat po sa mga biyaya mo, Lord. Salamat po. Hanggang ang aking panahon ay wala po kami magagawa. Tunay nga po, Lord, na napakabuti mo sa dami namin nagagawang pagkakasala, pero nariyan ka pa rin, Lord. Salamat po at muli po namin ibinabalik ng malulahati sa iyo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Patotoo po, pinupulit ko, pinasasalamatan ng Panginoon sa buhay ko dahil sa binigyan niya ako ng 75-6 years na Panginoon dito sa ibabaw ng mundo na pinagkaloob mo sa aking Panginoon. Lord, suga ng aking Panginoon. Tunay nga po, Lord, na napakabuti mo. Sa daming pagsubok, sa maraming nangyayari sa buhay ko, pero nanatili po kumanghawakan sa iyo. Sabi ko nga, nakilala kita, Panginoon, hindi ako bibitin kahit anong mangyari sa buhay ko. Salamat po, Panginoon, dahil tunay po, Lord, napakaraming ginawa mo sa buhay ko. Sa pagsubok, sa anumang problema, pero natili pa rin ako ng hawakan sa iyo, Panginoon. Sa patuloy mong pagbibigay sa akin ng kalakasan, talagang ng kalakasan ng spiritual. Talagang namang napakabuti ni Lord dahil umabot ako ng 76 years old. Samantalang nung 50 years old ako, sa dami ng problema, sabi ko, Lord, kunin mo na ako kasi napakahirap bilang isang ina na may anak na 7, pero doon ang pagtupala ng Panginoon. Binigyan niya pa rin ako ng 76 years old. At tunay na nakilala ko ang Panginoon, kung ano siya sa buhay namin. Tunay na nung hindi ko pa kilala ang Panginoon sa buhay ko, napakadaming pagkukulang, marami akong pagkakamali, pagkakasalang nagawa sa Kanya. Dahil, syempre, sa panahon yun, hindi ko pa kilala ang Panginoon. Kung ano ang Diyos sa buhay ko ay hindi ko pa alam nung panahon na yun. Pero nung tinanggap ko ang Panginoon, kung di ako nagkakamali, 1977, nung tanggapin ko ang Panginoon. Sabi ko nga bago ako naging natili sa iglesia ngayon, nagsisimba pa ako ng Katoliko, tapos tinatanong ko si Lord, saan ba ako, Lord? Sa born again o sa Katoliko? Pero binigyan ako ng way ng Panginoon, nandito ako sa born again. Maraming pagsubok sa bawat isa, sa bawat naranasan ko, maraming pagsubok bilang isang Kristiyano, na sinasabi na, bakit nandiyan ka? Ano ba ibibigay sa iyo ng born again? Sabi ko, pananampalataya ko. Binibigyan niya ako ng malakas na pananampalataya sa Kanya. Dahil, kahit sa isang pamilya, sa pamilya ko, ay maraming batikos tungkol sa isang Kristiyano. Dahil sa pamilya namin, ako lang ang Kristiyano, talagang Katoliko, ang magulang ko. Talagang, sabi ko, nakilala ko ang Panginoon, hindi ako bibitiw. Noong unang tumutong ako ng pulpito, na Miss MC, ako noon, sa church na pinanggalingan, pagtaas ng kamay ko bilang isang MC na nananalangin, ang Panginoon ang bumuhat sa aking kamay sa pagkataas na tinaas niya. Kinalibutan ako nung panahon na yun, sabi ko. Siguro si Lord yun nag-abot ng kamay ko na para itaas ko sa Kanya ang aking buhay. Kaya salamat sa Panginoon dahil talagang kahit sa panahon ito talagang hindi ako bibitiw kahit anong mangyari. Sabi ko nga, namatayan ako ng asawa, namatayan ako ng anak. Pero nandun pala tayo kay Lord na siya lang nasandigan. Siya lang naman nagpahiram ng buhay ko.
Bawat isa sa atin, siya lang nagpahiram ng buhay natin. Kaya, binabalik ko ng kalahati sa Panginoon sa lahat ng binibigay niya sa amin hanggang sa ngayon. Kahit may konting problema, may financial, pero nandiyan pa rin si Lord na nag-provide. Kaya binabalik ko ang kapurihan sa Panginoon. Ngayon po magre-recap ako sa sinabi kanina ni Pastor sa mensahe niya. Hindi ko ma-memorize yung mga inano ni Pastor kanina, pero kasi napakahirap si isang kaedad ko na talagang may pagkalimot na hindi na natatandaan ang mga sinasabi. Sabi nga ni Pastor kanina, si Joshua ay si Jesus. Basahin ko po muna ang sa Joshua 6. Sabi nga sa Joshua 6, si Joshua ay si Jesus. Sa recap niya pang ni Pastor Alvin kanina, si Joshua ba ay natatakot tatawid sa Jordan kasama si Moses. Pero di kasama sa pagtawid sa pagbagabag ni Joshua dahil hindi kasama si Moses. Nananatili ang pagtitiwala ni Joshua. At tayo din, nananatili mong pananampalataya natin sa Panginoon. Nananatili ang pagtitiwala. Pagising natin sa umaga, inuuna ba natin ang bagay sa Diyos? Tulad ng panalangin. Sabi ko ako minsan hindi ako, siyempre sa edad kong ito, hindi ko ako sa tamang oras na meron mga devotion, talagang hindi ako nakakapag-devotion, pero sa lampas ng oras, nananalangin ako. Kahit ako magpunta, kahit nasa CR. So, sama akong pumunta ng sulok ng bahay namin. Pray ako sa Panginoon. Sabi ko, hindi nga natin dapat unahin ng mga bagay na hindi sa Panginoon. Ang panalangin ang number 1 na dapat natin gawin sa Panginoon. Pasalamat at binagyan pa tayo ng buhay, dinagdagan pa, ingatan pa tayo ng ating mga pamilya. At dahil kung wala tayo sa Panginoon, ay siyempre, kung wala tayo sa Panginoon, hindi natin kilala ang Panginoon ay magulong isip kasi maraming maraming pagsubok, maraming dumarating sa buhay na katulad ng tayong Kristiyano ay maraming batikos bilang isang Kristiyano. Dahil pag wala tayo sa Diyos ay hindi natin alam kung anong nagagawa at pagkakasala na siyempre sa mga kapatiran na hindi ako naiintindihan, minsan tumataas sa boses ko, pero kasi siyempre bilang isang may sakit sa puso, talagang minsan mataas ang boses ko. Pero yun ay talagang natural ko na ngayong may edad na ako. Pero nung mga kabataan, hindi ko naman ganun ugali na tumataas ang boses. Kaya nga dito sa bahay talagang sabi nga sa pamilya namin yung pasigaw, bulong lang sa amin yun. Kasi talagang mataas ang boses, laging mataas, laging parang kala mo galit. Kaya nga dyan sa church sasabihin, ay galit ka sa church, hindi ako galit. Talagang natural ko lang magsalita. Kung bawa sa mga kapatiran na nakakarinig ngayon sa nasasabihin ko na, sorry kung sa tingin nyo,
nasaktan ko kayo sa mga salita o pagsaway. Sorry. Hindi ko naman tinuturing na iba kayo sa buhay ko. Dahil isang pamilya tayo eh. Alam ko, merong may sama ng loob sa akin. Pero sorry. Sorry sa mga kapatiran na alam ko na nagkaroon ng sama ng loob sa akin. Hindi ako tipong nagsasalita sa talikuran na gusto ko harapan. Kaya kung naririnig niyo kung magsalita ako sa inyo na, o bakit naman ganyan, ganito. Pero isa tayong pamilya eh. Kumbaga sa magulang, kung turing niyo ang magulang, siyempre, nakapagsalita ko, o bakit yung mga kalat, ganon. Pero, sa gawain ng Panginoon, dapat magkaisa rin tayo. Sorry po. May mga tubig. Sabi nga ni Pastor kanina sa kanyang mensahe. Sabi niya, paano ang hindi naniniwala sa Diyos kailangan bago ay magbata? Paano tayo hindi makakakilala sa Diyos? Pagkatawid sa Jericho ni siya ang binigay na kay Joshua, walang nakakapasok sa Jericho dahil dito ay pinagbabawal pasukin. Tulad natin, pag nag-outage tayo, hindi naman lahat na magang sa kalooban ng katulad ng pupuntahan natin mga bahay-bahay, mag-outage tayo. Parang hindi tayo welcome sa kanila para mag-search ng salita ng Panginoon. Pero dahil tayo ay isang lingkod ng Panginoon, kahit anong makita natin sa ating pupuntahan ay hindi natin, babaliwalain natin dahil siyempre sa mga taong pupuntahan natin, hindi pa yung nakakilala sa Panginoon. Sabi nga nila, pag tinanong mo sila, kilala niyo Diyos? Oo, kilala ko. Ako nung araw, ganyan sagot, oo, kilala ko naman kung sino si Jesus. Pero hindi pala. Kailangan pala ay step by step, kilala mo kung paano sa Panginoon, kung paano nagsakripisyo ang Panginoon sa buhay natin. Ganon din ang ginawa. Gagawin din natin dapat. Magkaroon tayo ng pagkumbaba sa paghahayag na salita ng Panginoon. Pang mga kapatiran na tumalikod sa Panginoon, ay bigyan natin sila ng panahon, ay time na bisitahin o bakit anong nangyari. Pero kahit silang tumanggi na hindi na binabaliwala nila ang ating pag-share ng Word of God. Pero idalangin natin na makilala bumalik sila sa Panginoon. Mahirap kasi sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon eh. Ganun ang sasagot sa atin. Kaya sorry po, yun lang ang aking maririkap sa sinabi ni Pastor. Babasahin ko na po sa Joshua 6. Sa Joshua 6, 1-5 lang po.
Sabi nga sa Joshua 6, 1 to 5 lang po kasi medyo yung dibdib ko. Kinakabahan ako. Sabi nga, kahit matanda na sa pananampalataya, minsan talagang hindi perfecto eh. Dahil napakahirap din talaga sa sinasabi na yung pag-share natin sa Panginoon. Basta pagka share tayo sa Panginoon, kahit anong mangyari, kahit anong batikos na ginagawa sa atin ng tao, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Sabi nga sa Joshua 1, sabi, ang Jericho nga ay lubos na nakukubkob dahil sa mga anak ni Israel, walang nakakalabas at walang nakakapasok. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, tignan mo aking ibinigay sa iyong kamay ang Jericho at ang hari niyaon at ang mga makapangyarihang lalaking matapang. Sa 3, iyong liligirin ang bayang lahat sa mga lalaking pangdigma. Liligid sa minsan sa bayang ganito na gagawin ng 6 na araw. For 7 saserdote, ang unahan ng kaban ay magdadala ng 7 pakakak ng mga sungay na tupa at ang 7 araw ay inyong liligirin. Makapitong bayan at ang mga saserdote ay hihipan ang pakakak. 5. At mangyari sa pagkaihinipan niya ang matagal ng sungay ng tupa ay pagkainyong narinig ang tunog ng pakakak ay hihiyaw ng malakas ang buong bayan at ang kuta ng bayan bubuho. At ang bayan ay sasampa sa bawat isang tapatan sa harap niya. Pinagpala ng Panginoon. Sabi nga sa Joshua 1, alam ng mga taga-Jericho ang kapangyarihan ng Diyos na kasama ng Israel, kaya sila'y nagkapader at hindi lumabas o pumasok. Ganin yun yung pag-share natin ng Panginoon ng Word of God. Papasok tayo, minsan hindi tayo tatanggapin eh. Kasi alam na nga, sasagutin tayo na, kilala ko ng Diyos. Yun ang hadlang para tayo kumbaga hindi tayo welcome sa mga taong pupuntahan natin na sasabihin lang nila, alam mo, kilala ko na si Jesus eh. Pero manatili pa rin tayo magbigay ng shares para sa mga tao na hindi pala nalubusan. Kahit anong sabihin pala, ang dami natin dito sa ibabaw ng mundo, iilan lang ang kumikilala talaga sa Panginoon. Sa number 2. Sa number 2, sinabi ng Panginoon kay Joshua, tingnan mo aking ibibigay sa iyong kamay ang Jericho at ang haling neon at ang mga makapangyarihang lalaking matapang. Nagsimula ang laban sa sigurado ng Diyos na ay tagumpay na nakalaan na. Tunay na talaga kung tayo talaga ay mananatiling sa puso natin mag-share tayo ng salita ng Diyos na kaya na, di ba, nang pupunta tayo kung saan sa mga probinsya para lang mag-share ng Word of God. Alam natin napakahirap, kung tustusin pakahirap, pero ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Dahil sa pagpunta natin sa ibang lugar, hindi natin masasabi kung welcome tayo, pero free lang tayo na talagang tanggapin tayo ng mga pupuntahan natin, na ipapaliwanag natin kung sino ang Diyos sa buhay natin at kung sino ang Diyos sa buhay nila. Sabi nga sa 3, ang iyong liligiran ng bayan, lahat ng mga lalaking pandigma na diligid minsan sa bayan ng ganito na gagawin 6 na araw.
Yun yung diligiri ng bayan. Sabi nga kumbaga sa para tayong para tayong mga ah, mandirigma ng Panginoon. Kasi ah, lumalaban tayo sa mga pagsubok, lumalaban tayo sa mga taong na-encounter natin kasi ang alam ng mga tao sa born again ay sa pera lang. Kasi yung di ba may mga nag-share ng Word of God, naghingi ng pera. Pero kasi iba-ibang klase ang born again eh. Merong born again na nag-share ng Word of God, nagbibigay ng mga sa mga magbabasahin pero babayaran mo. Pero maraming ganong klase ang pananampalataya. Hindi lang talaga sasabihin na ang isang born again ay talagang bukal sa puso ang pag-share ng Word of God. Kaya nga sabi ko, siguro nung age ko na dapat bata-bata pa ako na nakikita ko kung paano malasakit ni Pastor Alvin mag-share sa mga bataan. At talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay niya kasi talagang nagtsatsaga siya. Sabi ko nga sana dapat noong unang pang pinuntahan ko ng isang iglesia na talagang nakapagturo ng tamang salita ng Panginoon na talagang nagtsatsaga para sa mga katulad namin na hindi nakapag-aral ng Bible, pero si Pastor Alvin talagang saludo ko sa kanya. Kasi sabi ko nga, Pastor, hindi po ako pag nag-lesson na nga kami ng Radiance, talagang sinasabi ko kay Pastor Tima, yung dibdib ko talagang kumakaba. Ninenervous ako, baka tawagin ako ni Pastor. Sabi ko na, bigyan mo nga ako ng kalamang kaya minsan, nahihiya ako na wala akong masagot, wala akong masabi. Nakita ko nga, kanina yung mga kabataan talagang nagpursigital sila magpaliwanag sa topic ng Iglesia ng Sardis. Talagang sabi ko nga doon sa katabi na napapasok ba sa puso't isip mo yung sinasabi? Sabi niya rin, hindi rin nga eh. Kasi, nahihirap talaga. Nahihirap sa edad ng ganito na may memories na makalimut na. Sabi ko nga minsan, baka makalimutan ko na yung mga pangalan ng kaya nga pag tumatawag ako, iba-ibang natatawag ko. Pero salamat sa Panginoon dahil nariyan siya na gumagabay sa akin kahit ganito ako na pakahirap kasi gusto ko manghawakan ako sa Panginoon na manatili akong manghawakan kahit anong mangyari. Kaya sa mga kabataan na nag-aaral ng salita ng Panginoon, pinasalamatan ko kayo dahil talaga nakikita ko ang pagtsatsaga, ang pagtuturo talaga ni Pastor Alvin. Kahit sasabihin nyo ang isang pastor ay wala namang sweldo, pero nariyon yung heart naroon ng puso nila magbigay ng word, ang salita ng Diyos. Nakita ko kung paano niya minold yung mga kabataan ngayon. Talagang minsan napapasmangha ako din. Saan nila kinuha yung mga binabanggit nila sa salita ng Panginoon? Kaya sana sa mga kabataan, huwag kayong hinayang sa pag-aral ng salita ng Diyos. Sabi nga, sino ba ko?
Sa 4 and 5 dapat. Ang 7 sacerdote sa unahan ng kaban ng magdadala ng 7 pag-aakak ng mga sungay ng lupa. At sa ika-7 araw na iyon, diligiran ng kapitong bayan at mga sacerdote hihipan ng pag-aakak. Mangyari pagkahinipan nila ang matagal ng sungay ng lupa, pagkat ayon narinig ang tunog. Tunog ng pagkakak ay hihiyaw ng malakas at buong bayan at ang kuta ng bayan ay guguho at ang bayan nasa sampa sa bawat isang kapatan sa harap niya. Sabi nga sa sabi niya, ang paraan ng Diyos, ang paraan ng Diyos ay kakaiba. Hindi sa, ang paraan ng Diyos ay hindi sa anumang bagay. Kundi sa pananampalataya at pagsunod natin. Pagsunod natin sa Panginoon, sa lahat ng bagay, kailangan natin sumunod sumunod tayo sa Panginoon, sa kanyang mga kung siya nga ay nagkaroon ng paghihirap dahil sa pagsakop sa ano ba ibig sabihin? Dahil sa kanya, tinubos niya tayo sa kasalanan. Kung si Joshua nga ay may 4 na may 4 na katangian eh. Magpakumbaba si Joshua. Humble confidence at saka humble defense, humble submission at humble submission. Ganon si Joshua noon. Ganon siyang katangian. Layo kaya meron. Ako hindi ko masasabi kasi sabi nga nila pag medyo malakas nga boss, galit ka. Kala nila galit ako, talaga ng boses. Yan si Joshua, talagang magpakumbaba si Joshua. Dahil kahit naman sa isang Kristiyano hindi naman sasabi na talagang mayroong pagkumbaba kasi may time din talaga nakikita natin na isang kapatiran natin, sa isang kasama natin sa iglesia. Yung parang nalalaman niya na hindi tayo nalalaman niya na ganun tayo. Pero parang may pagsubok eh. May pagsubok ang bawat isa sa atin bilang isang Kristiyano. Sabi ko nga, nung ako maraming maraming pagsumbat ng mga kapatid ko. Ano gagawin mo dyan? Bakit ka dyan nagborn again? Ano may bibigay sa'yo? Maliligtas ka ba nila? Ganun. Dami sinasabi. Marami. Yan, nung panahon na yun talagang umiyak ako. Naisasabi ko nga nung kay Pastor Andrew, masasabi ko ngayon kung mababanggit ka, talagang nung si Pastor Andrew na nagbabible study kami, susunduin ako sa bahay. Pag uwi ko ng bahay, nakasarado ang pintuan namin, sa bintana ko dadaan. Kasi galit ng asawa ko. But ano ba yan? Boyfriend mo, yung pastor na yan, sabi sa akin. Maraming bati ko, sabi ko, boyfriend ko si Jesus, hindi si pastor. Kaya, salamat din ako kay Pastor Andrew dahil talagang tunay nga talagang andun din na yung malasakit niya sa isang kapatiran, sa isang mga nasakop niya. Talaga napakabuti din ng Diyos sa mga taong patuloy na naglilingkod sa Panginoon, sa ating mga pastor, sa ating mga kapatiran, ng mga na patuloy na naghahayag ng mabuting balita sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong
patuloy tayong mag, mag, maghayag ng salita ng Diyos sa mga outreach natin. Maraming hindi tumatanggap sa salita ng Diyos. Alam na, kung may na-encounter ako nga sabi nga ng isang doktor, born again ka? Sabi ko po, ay, ang mga born again talagang mababait. Isang doktor ng Antipolo yun Ang mababait kasi, hindi tumitingin sa pera. Kasi meron daw siyang pinagawa niya yung bahay niya, pero sinili daw siya ng malaking halaga. Sabi niya, alam mo, mababait ang born again. Pero, hindi naman lahat ng mga taong na kakasalungo natin ay masasabing ganun. Pero, sabi ko, ito nga po, doktora, meron pong ganun. Talagang isang Kristiyano na, basta sa pera, hindi nagiging Kristiyano. Pero sabi niya, bilib ako sa mga born again. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, ibigay natin sa isip natin na hindi tayo aangat o magpapakaangat sa isang kapatiran, kundi lagi din tayo magpakumbaba. Kahit sabi mo nasasaktan. Ako talagang, alam niya kung sino siya na nakapagsalita ako na hindi maganda talaga, hinabol ko siya, humingi ako ng sorry. Pero hindi ko alam kung tinanggap niya yung sorry ko. Laram ako parang naiba yung tingin niya sa akin. Pero sabi ko, nag-sorry ko. Basta sabi ko gano'n, kahit galit ka sa akin, basta binati kita, hindi ko nakasalanan. Madaming kapintasan na, marami akong na-encounter bilang isang Kristiyano. Yung nabubuhay ang biyanan ko, nagdinala ko sa iglesia. Inanuhan ko. Sabi ng bayaw ko, ay, mula na nagsimba lang na si nanay doon sa simbahan na pinupunta mo ate. Wala lang kaming pambiling bigas, hindi lang kami nakakabili kahit asin. Sabi, bakit ganun? Huwag mo sisihin yung pagkawala ng bagay na material na bagay sa inyo. Hindi mo yung nakikilala ni nanay ang Diyos. Kasi marami talagang isang mananampalataya na hindi naman sinasabi na isa akong alipin o tagapagtanggol sa Panginoon. Kasi hindi rin naman sinasabi na bigla ka lang nagsasalita na hindi maganda sa kapwa mo. Wala namang perfecto na Kristiyano sa buhay natin. Sa buhay nila na nagmamataas pa, parang hindi iniingatan dapat ng isang Kristiyano kung ano ka bilang isang Kristiyano sa ating buhay. Tapos na. Sige po, tayo. Ay ko magtatapos na. Sabi nga, dapat tayo maging magpakumbaba. Kahit tayo ay paano, dapat tayo magpakumbaba. Kahit tayo, dahil hindi naman ang pagiging isang Kristiyano ay hindi naman talagang mayaman sa pagmamahal sa kapwa, mapagmahal sa Panginoon, iniingatan ang mga salita na bawat lalabas sa ating bibig. Talagang salamat sa Panginoon sa oras na to na pasensya na kayo dahil talagang hinihingal na ako talagang. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon. At tayo po nananalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah, Jesus, we praise you, Lord God. Hallelujah. Lord, marami pong salamat, Lord, sa oras na to, Panginoon, at nakapaghayag po ng magandang balita mo, Panginoon. Lord, salamat po sa mga biyaya mo, sa mga
pag-iingat mo, Lord, sa amin. Lalo na po ang mga pamilya ng POM family, Panginoon. Karoon po, Lord, ang mag-ingat sa kanila. Patuloy mo silang ingatan po, Panginoon. Salamat po sa biyaya mo, Panginoon, sa patuloy mo bibigay ka amin ng kalakasan at lalakasang spiritual, Lord. Salamat po. At muli po namin ibinabalik na maghahati sa iyo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Ano po, marami pong salamat sa mga shout out po. Manangili po muli sa ating mga kapatiran. Diyan po sa Bicol. Sila Pastor. Mga pastor po dyan. Good evening po sa inyo. Salamat po sa panahong ito na nakapagayag ng magandang balita. Shout out po kay Pastor J. Luning, si Lori, si Dennis Rose, Alice, si Leia Joy, si Ana, si Jubilin, si Ras, si David Chi, si Hazel po, Paulo, Susan, Fernandez, Heidi Pertulan, good evening sa Heidi. God bless sa'yo. Si Gia, si Jasmine Villegas, Pastor Cart. God bless po, Pastor Cart. Sa POM family ng Piodoran, kamusta po kayo? Ingat po. Sa Kabilar Jessie, Betchay Flores, Brother Tony, Mayoki Kids, Bersa Mirica, Lola Moreco, Ella Pasin, Andre Dalumpines. Dito lang po Lord, salamat sa iyo, Lord. At marami pong salamat sa mga pastor diyan sa Pioderan, Tapil, kina Pastor Berting, si Sister, nakalimutan ko yung pangalan ng asawa ni Pastor Berting. Si Carl, si Pastor Carl, Church ng Pioderan, Tapil, ano pa ba yun? Ikaw Pulo, ikaw na kayo ang kanina nakakaalam sa bawat isa sa atin. Ang POM family, manatili tayong manghawakan sa Panginoon kahit anong mangyari. Magsama-sama tayo bilang isang anak ng Diyos. Maraming pong salamat sa mga bagay na ito na binigyan sa amin. Salamat po. God bless po everyone. Thank you.